isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Tony Abe? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Salaki South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Sino? Kasi kanina sinasabi mo wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now suddenly, eto ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nag-represent sa Lucky South 99. Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Thank you, Co-Chair, for Ms. Ronaldin Baterna. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat napipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Anong pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba sila. na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contract sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer tawagin mo yung lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko sino nag-engage na services nila Yep, please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Ms. Baterna. And to assist Ms. Baterna? Yes. Who in your office told you to assist Ms. Baterna? Our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Miralles. Yes, Your Honor. I've heard also that again, in law office nyo, ang pang N? NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm na rin na nagpa-quash nung search warrant na in-issue for ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS99 at the proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. Nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash yung warrant? Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al.
Poga et al., the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honors. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po of Lucky. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is, Your Honors. So si Mr. Chair, may I interject? Wait, Just wait. one question in relation Ronaldin, to what you said. wait, Congressman, Ronaldin Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Di ba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado, but now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talagang alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo, hindi ikaw di ba? Mr. Chair. Walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino to ni Abel? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinaglaloloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino parang- tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm. Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to. Umipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo,
Diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa'yo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, may wala akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So, Congressman Abante, then Congressman Pacho. Panto, Okay. go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid? yes. When was Your that? Honor. This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw ko po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Di ba? Kasi yun ang pinipilit niyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So binago niyo, binaliktad niyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. O sige, what's the Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees at ginamit lamang sila out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three, di ba kasama si Miss, kasama yun kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo. As out of wait. my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think on the next on Miss Ronaldine Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024 up to now. And this woman is really may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman ako, please. may I know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt. First, yung si Ronaldine, and then the three incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So
Now, the parliamentary status is that that was already withdrawn. So, if we will show compassion to Ronaldin Paterna, it's up to the body. So, Mr. Chairman. we decide. Yes, Congressman Mr. Paduan. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog pa natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So, there's a motion to cite Ronaldin Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman I give Paduano. the privilege to Chairman Congressman Acop, If please. you will recognize Chairman Acop Congressman. with regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaldin being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So, there's a motion to put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikikooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa. Mr. Okay, Chair, any motion to for suspension? Mr. Chair, just Congressman, may I ask one question to sige, go ahead, Congressman Abante. Attorney Roque, please. Yes, Mr. On Chair. August 6, 2024, this committee received a letter from Ronaldo Cruz and Nila Cruz de Guzman. Are you aware of this? No, you're not. No, Your Honor. I Okay. have not been furnished a copy. Now, it says here that they are actually accusing the Whirlwind Corporation taking forcefully the adjacent lots. And it says right here, there is also no truth to the malicious allegations of Attorney Harry Roque, counsel of Whirlwind Corporation, when they referred to as Cruz siblings to have allegedly conceptualized this project. Now, will you please answer that, Mr. Well, Your Honor, I do not recall saying that it is the Cruz siblings who conceptualized the project. What I mentioned is it is the Cruz that has been involved in this project from the very beginning because they own the land and they leased it to Whirlwind. Now, I do not think I will mention anything regarding the children because the contract was entered into between the old man and Whirlwind. Now, it is in turn the children, the registered owners of the property, that filed suit against Whirlwind. But I think my statement, if I remember correctly, is that it was Old Man Cruz that dealt with Whirlwind from the very beginning
from the time that the lease was entered into, as in fact, it is Old Man Cruz, Roberto Cruz, who signed the contract of lease, only to find out that the registered owners were his children, including, I believe, Mr. Donato. So, Mr. Chair, do you deny, therefore, the accusation of Ronaldo Cruz and Nila Cruz de Guzman? Yes, Your Honor. My only dealings with the children is the fact that they are the adverse party in the ejectment case, Your Honor. But you know for a fact, Attorney Roque, that the reason why Whirlwind Company bought the property is for them to put up a Pogo Hub. I do not know that, Your Honor, because I only knew them in 2022 after the elections, long after the property had already been developed. No, it was already existing. Lucky South already had the contract, and as is apparent in all the discussions, I had no participation whatsoever with either Whirlwind or Lucky South until 2023, no, when I accompanied Ms. Ong to PAGCOR. Attorney Roque, Mr. Chair, if my memory serves me right, during the last hearing, you said that you knew. You knew that Cassandra would be putting up a Pogo Hub. You knew that. No, Your Honor. I met them already. The Pogo Up was already up. It was already up long after it had been constructed, in fact. I met them in 2022, long after it's been up, Your Honor. In fact, on the 2023 was when they asked for assistance already because nadispalkuhan nga daw po sila. So, hindi ko pa po sila kakilala when they were building it. Ibig sabihin, may Pogo Hub na bago kayo naging abogado. Nila. Opo, nandyan na po yan. Nandyan na po yan. Hindi nasabi sa inyo na meron silang Pogo Hub? Hindi po sa kanila yung Pogo Hub. Ang sinasabi nila is, sila po yung nagpapaupa Attorney, na ginagamit po sa alam Pogo. natin na yung pong Lucky South 99 Corporation, kay Cassandra din. Di ba? Yung Hindi- Lucky South 99 Outsourcing Corporation. Hindi ko po alam na kay kay Cassandra. Cassandra din. Mr. Chair, hindi ko po alam na sa kanya yan. Dahil ang pagkakakilala po ko sa kanya at pumirma nga po siya dun sa mga dokumento na hinain namin sa mga korte, siya ay taga Whirlwind. Okay, Mr. Chair. Thank you very much. Maraming Okay, salamat, Mr. Chair. maraming salamat po. Thank you so much, everybody. I think we no longer have members who wanted to interpolate. And the next item of our agenda is other matters. If there are other matters to be discussed, Congressman Paduano, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, as a manifestation addressed to the committee, of course, and to the three that was cited in contempt, but it was withdrawn by Chairman Abante. Now, actually, it was withdrawn not because we believe in your story. Okay? So I hope in the next hearing, this is just a forewarn to you. I hope in the next hearing, you will tell the truth. Or else, we'll be forced to cite you in contempt. Ano lang yan? Warning lang yan sa inyo. Sabi ko na nga, hindi ko mo withdraw ni Chairman Abante, you're off the hook. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, correct. And wag niyo hayaang kami makaunang makakuha ng mga ebidensya. And if we found out that you have the connection with the owners of the Lucky South 99, then we will do what we have to do. So, thank you. Any motion? Sorry, Motion to Mr. Chairman, suspend. isa pa pala, nakalimutan ko. Is it motion Sa to contempt. adjourn or motion to suspend? Wait, Congressman Nabante. You are recognized, Congressman Paduano. Anyway, Mr. Chairman, nakalimutan ko lang po. Ms. Baterna, I just want to advise you, you have all the rights, no? Since you are cited in contempt in this committee, you have all the rights. With your lawyer, of course, no? To write officially to this committee, to the chair, if you want to file a motion for reconsideration. You have all the rights.
Your Honor, baka pwede pong humingi ng consideration. Kasi lahat naman po ng sinabi ko is totoo po. Tapos nung mga una po, may medyo mali lang po. Pero sinabi ko rin naman po yung totoo. Mr. Chairman, I'm just giving you an advice because the contempt order was already approved by this committee. Sabi ko nga, kung gusto mo, first hour tomorrow, you file na your MR to this committee addressed to the chairman. But of course, it's up to the committee to decide if your motion for consideration will be considered by this committee. Thank you, Mr. Chairman. Okay, any motion for suspension? Motion. Mr. Chairman. Parang ayaw nyo pa. Gusto nyo pa ituloy Mr. Chairman. Gusto ko na rin umalis kaya may I respectfully move that we suspend the hearing. Point of order, Mr. Chair. I'd like to find out. Wait. You are not yet recognized. Congressman Abante, now you are recognized. Let's put order. Public order and safety tayo. Go Thank ahead. you. Is it What is the motion point of order? to suspend or motion to adjourn? Because is this, there will be another hearing for this, or we are going Yes. to the quad hearing already? A while ago, when we started our hearing, I manifested that we're about to terminate the hearing and move forward to the Quadcom that the plenary created by the members. But now that there was a motion a while ago for the continuing investigation on some issues not related to the Quadcom, then it was moved by Congressman Paduano that we don't terminate our hearing, but let's just suspend But Mr. this hearing. Chair, that would be an overlapping function. What I'm saying is, why don't we adjourn this hearing now, and then in the Quad Committee we have, let us again hear this So we are just quarreling about adjournment and suspending. yes, because if I'll it's give way to you, my friend. Okay. So this committee hearing is now. It's a motion because there's a motion So let me amend the motion to adjourn. Mr. Chairman. Mr. Chair, point of order. The movement of the motion has the right to amend yes, correct. this motion. Okay. So, Anyway, the point of order of Congressman Abante was heard, and there is a pending motion by Congressman Acop on his motion to suspend, and the manifestation of Congress Abante is that we adjourn. So it is the correct. Congressman Barbers is correct in saying that the motion to withdraw is upon the movant who happens to be Congressman Acop. So, Congressman Acop, what is the pleasure? Mr. Chairman. What is your pleasure? Chairman. Congressman Paduano, sige, binigyan ka na ng rights. Just a point of clarification. Because the motion of the Chairman Acop is to suspend. Now, if we adjourn, we have to establish a quorum again in the next hearing. But of course, if we want to terminate this, as I've said, marami pong resource persons na hindi nga dumating dito na with a parochial or local concern. Well, in fact, hindi pa nga ako tapos kay Chairman Roque, Secretary Roque, but you explain, Chairman, na sa next hearing na lang. Because we have goals to the rest. That's why, Mr. Chairman, again, I support the motion of Chairman Acop because we don't need to terminate this as of now. At the same time, we don't need to get the quorum again on the next hearing because of this motion to adjourn. We will just suspend unless we decide, and we can decide after this meeting, we will just suspend and we will decide. If indeed we will decide to terminate this investigation. Mr. Chair, 1 minute. Wait, you are not yet recognized. One minute. But, alam nyo, gusto ko kayong dalawang pagbigyan Ha? Isang suspension, isang 1 minute suspension muna. Okay, 1 minute suspension.